O, dito naman tayo, ha? Punta naman natin yung impeachment ni VP Sara. O, 6 grounds of impeachment ni VP Sara kasi kanina matindi ang mga nangyari rito. Oo, may usaping Ann Curtis pa na naganap dito. Pero dito inilatag yung anim na grounds for impeachment. Pakinggan natin yung 6 na grounds for impeachment sige, pasok. ML Party List Representative Laila De Lima ang mga anyay basehan kung bakit dapat patalsikin si VP Sara. Si Make Love Party List. Oo, si Mamamayang Libog Party List representative na si Saba. Meron siyang 6 na inilatag. Teka, tatandaan ko. Yung impeachment 1 at saka yung 2, ang endorser niyan, Makabayan at saka ikaw. Yung 1 and 2, binasura na yung 1 and 2 eh. Hindi siya sufficient in form kasi nga hindi kayo sumunod na naman sa sistema at proseso. Nagtataka ako bakit si Laila De Lima ang naglilay ng grounds for impeachment. Hindi naman siya ang endorser, hindi naman siya ang complainant dito sa 3rd and 4th impeachment. Katulad kahapon, ibinasura yung una at pangalawa. Yung pangalawa, nag-withdraw. Yung una, nabasura. Pero nakapagbigay ng manifestation yung mga nag-file ng first and second impeachment. Si Renico, si Sara Ilago, si Tinio, si Mamamayang De Lima, party list. Nakapagbigay sila ng manifestation. Ba't mo sila pinayagan na magbigay ng manifestations nang hindi naman umusad yung mga impeachment complaint nila? Katulad ngayon, sino ang naglelay ng 6 na grounds for impeachment ni VP Sara? Si Laila De Lima. Bakit siya? Ang endorser ng impeachment ng 3 at 4, yung 4th si Abante at saka si yung taga La Union. Yung pangalawa ang petitioner, yung pare. Talaga kayo maintindihan. Pero maganda yung mga napag-usapan dito. Sentro pa rin ang umano'y paglustay ng bise sa kanyang confidential funds. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 6 na grounds na nakapaloob sa ikatlong impeachment complaint ang inilatag sa pagdinig ng House Committee on Justice. Bilang endorser ng third complaint, inisa-isa ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pagdepensa sa mga grounds ng kanilang reklamo para mapatunayang sufficient in substance. Sige, let's say for the sake of argument. Sige. Kaya siya yung naglilay ng 6 na impeachment grounds. Dahil siya daw ang ang alam ko kasama siya doon sa mga yung sa pang-una tsaka pangalawa eh. Pero sige, sabihin na natin nandoon siya sa pangatlo kaya siya ang naglabas ng 6 na grounds. Pero tingnan ninyo kung paano babasagin yung 6 na grounds niya. Unang ground ang ukol sa maanumalyang disbursement ng confidential funds ng OVP. Sabi ni De Lima, 3 buwan pa lang na nakakaupo si Sara bilang vice-presidente noong August 2022, nag-request na kaagad ito sa DBM ng 250 million pesos para sa good governance program umano ng kanyang tanggapan, pero 125 million pesos lang ang nai-release. So anong impeachable doon? Impeachable ba na ikaw bilang opisina, may proyekto ka, humingi ka sa DBM? Masama yun? Kayo nga, may mga MOOE kayo. May mga pamasko, pamasahe. Anak ng tinapay. Samantalang ito gagamitin ni Inday Sara sa mga proyekto. Humingi siya sa presidente. Ang doon, binigay naman ng presidente. Binigay ng presidente. Di ibig sabihin, pwede niyang gastusin yun. So anong impeachable offense doon? O ano pa? Pangalawang ground ay ang maanumalyang disbursement ng confidential funds sa pagiging kalihim ni VP Sara sa Department Ayan. So ang pangalawa ay disbursement ng pondo sa Department of Education. Ano ba ang pina-file nila dito sa na to? Ano ba yung kanilang pina-file sa Congress? Grounds for impeachment or impeachment. Ano po ba ang impeachable official? Ang impeachable official, Presidente, Vice President, Supreme Court Justice, Ombudsman, yan yung mga Sandigan Bayan, kasama din yata dyan. Yan yung mga impeachable officials. Ang tanong, ang isang vice-presidente, kapag ka ikaw ay itinalaga bilang isang kalihim ng isang ahensya, sino amo mo? Ang amo mo, presidente. Directly reporting ka bilang secretary ng Department of Education saan? Sa presidente.
Tama? Oh. Hindi mo amo ang vice president. Presidente amo. Magiging amo mo lang yung vice president kapag ka namatay yung presidente at siya na presidente. Oo. So ngayon, Inday Sara is the DepEd secretary dahil magkahiwalay yung trabaho niya bilang vice presidente at saka DepEd secretary. Ang dapat na i-impeach, vice presidente, hindi DepEd secretary. Eh bakit nasa grounds for impeachment yung mga di umanong anomalya na siya habang siya ang Department of Education? Hindi ba may tamang proseso para dyan? Hindi naman natin sinasabi na absuelto siya, pero may tamang proseso para dyan, hindi impeachment. Kasi nga, paano mo i-impeach ang isang Department of Education secretary? Hindi naman nagtrabaho si Inday Sara sa Department of Education bilang isang vice-presidente. Ang ginampanan ni Inday Sara doon, magkahiwalay yung responsibilidad ng vice-presidente at saka ng Department of Education secretary. Kahit na isang tao lang yan, kailangan kung i-impeach mo si VP Sara doon sa mga nagawa niya bilang isang vice-presidente, hindi bilang DepEd secretary. Sabi ko nga sa inyo, hindi man ako abogado, pero ano naman yung common sense man yun, hindi ba? Pwede ko bang ipa-impeach si si George Garcia pala, Comelec, impeachable yan. Pwede ko bang ipa-impeach si sino ba to? Yung taga Department of Tourism. O kaya yan na lang si Claire Castro. Pwede ko ba siyang ipa-impeach? Hindi. Bakit? Kasi hindi naman siya impeachable official. Pwede kang mag-request na ipatanggal mo siya. Kasi ang appointing authority niya, presidente. Yung head ng yung head ng departamento niya at saka yung presidente, may approval ng presidente yan. So ang appointing authority ng vice president bilang isang DepEd secretary is the president. Nag-resign na siya bilang Department of Education secretary. Kung meron siyang sa tingin ninyo, meron siyang mga ginawang hindi ka nais-nais nung siya ay DepEd secretary, di i-file nyo sa proper na pwede dyan sa ombudsman. Kasi saklaw ng ombudsman yun. Pero hindi saklaw ng ombudsman ang isang impeachable officer o impeachable official, vice president, president, Comelec. Hindi niya saklaw yun. Therefore, lahat ng mga bintang ninyo na pertains to Department of Education, dapat yan, stricken na yan dun sa grounds for impeachment. Kasi hindi yan pwedeng gamitin. Kasi hindi naman niya ginamit yung kanyang capacity bilang vice president dyan sa trabaho na yan. Ginamit niya dyan, ang ginawa niyang trabaho dyan, yung trabaho ng isang secretary ng Department of Education. Yun yung, mali ako. Sabi ko naman sa inyo, wala naman ako alam. Di naman ako abogado, di naman ako matalino. Education. Sabi ni De Lima, batay sa kanilang mga ebidensya, naglaan ng Kongreso ng 150 million confidential fund Would serve DepEd secretary, DepEd. So dapat to, X na to. Kasi impeachment nga Impeachment, so ang ini-impeach mo, the vice president. So bakit natin sinasama tong itong trabaho niya nung DepEd secretary siya. Engot. para sa DepEd. Hindi anya ito karaniwang ginagamit ng isang ahensya gaya ng DepEd. Ikatlong ground ay ang ilang videos ang ipinalabas. Pangatlong ground. So yung second and third, patungkol pa rin sa DepEd. Aanim lang yan. So kung i-strike out natin yung dalawa na yan, di ilan na lang grounds for impeachment nila? 4. 4 na lang, alanganin pa. Bas ni De Lima bilang kanyang pagpapatunay sa kanilang reklamo. Ito kasi ay may kaugnayan sa corruption at panunuhol umano ni VP Sara sa mga DepEd employees. DepEd pa rin. Isa sa hinarap nila ay ang pag-testify ni dating DepEd Undersecretary at head ng procuring entity. Katulad yan, ito dishonorably discharged din to. Tinanggal ito ng Department of Education dahil scammer di umano ito. Bakit ito pinakikinggan nyo? Sinasabi ninyo yung mga sundalong naglabas ng 18 sundalo naglabas ng mali-malitang pera na dinideliver nila, ayaw nyong paniwalaan kasi dishonorably discharged. Ito, kinasuhan mismo pala ito ng Department of Education dahil scammer ito. Ginagamit niya yung Department of Education di umano para kumuha ng mga kaperahan. Humingi, mag-solicit, something like that, in that effect. Ba't mo paniniwalaan to? Si Madriaga, kriminal, nakakulong ngayon. Bakit mo paniniwalaan? Kidnapper, bakit paniniwalaan mo? Gagamitin mo rito sa impeachment ni VP Sara. Bakit yung 18 sundalo na accurate yung kanilang affidavit, bakit ayaw yung imbestigahan at ayaw yung paniwalaan? Double standards yarn. Na si Gloria Jumamil Mercado noong September 25, 2024. Di umano, tumanggap si Mercado ng 9 na envelope na direktang nagmula kay VP Sara na naglalaman ng tig 50,000 piso. Suhol daw ito sa kanya bilang disbursing officer. Bilang pang-apat na ground, Ang tanga, no?
Yung pogi naman nung nakita niyo yan, yung kausap niya dyan. Ayun, nakita niyo yung kulay blue. Yung kulay blue yung background. Ayun, si Maharlika, si Lorraine Badoy, si Boss Dada, yun, no? Yung mga kausap ni BP Sara noong mga panahon na yan, no? Kaya lahat kami nun pinatawag sa NBI, eh. Dahil dyan sa na yan, sa video na yan, eh. Reklamo rin ni De Lima ang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa first couple at dating Speaker Martin Romualdez. Panglima ay ang unexplained wealth at pagkabigo ni VP Sara na isa publiko ang lahat ng kanyang asset. Ayan, katulad yan, yung explained wealth. O sabi ko nga sa inyo, if you're gonna remove 2 and 3. So yung una, ang grounds, yung humingi siya ng pera kahit ilang buwan pa lang siya na Vice Presidente. Tapos kung tatanggalin mo yung 2 and 3, so itong pangalawa na valid, yung babanta daw niya. Paano siya nagbanta? Ang sabi, conditional yun, eh. Conditional nga, yung kanyang pagbabanta. Ang sabi niya, if something happens to me, I talk to someone. Yan lang mga yan na magpapatay sa akin. If something happens to me, you kill them too. May nangyari na ba kay Inday? Wala. May nangyari na ba sa kanila? Wala. Anak ng tinapay talaga naman. So yan lang yung grounds for impeachment ninyo. Arguable yan. Sa ang dami ng mga abogado. Actually, hati ang mga abogado diyan. Marami nagsasabi ng mga abogado, conditional yan. Hindi yan hindi yan tatayo. Hindi mo nga siya pwedeng kasuhan diyan, eh. Oo, kasi parang sinabi lang niya if may if, eh. Buti ko sinabi niya na I asked someone to kill them. Wait lang kayo. Kung gano'n na sinabi niya, ayan, pwede na. Ngayon din, ikulong nyo na. Pero kung sinabi niya na, if something happens to me, I talk to someone, trabahuhin mo sila. Ay, di ba? Ang tanong nga, seryoso ba yan o hindi? Yun nga, doon pa lang, kailangan mo ng kailangan mo ng patunayan yung kung seryoso o hindi. Pwede mo bang gamitin na ebidensya? Yung sinabi lang niya na gano'n, hindi naman nakakasugat yun. Di ba? At bilang pang-anim na ground ang umano'y pag-akto ng destabilisasyon ni VP Sara. So yun lang, ang gaan, pag-akto ng destabilisasyon. Anong destabilisasyon? Never nga pumunta to si Inday Sara sa mga rally. Never na nanawagan si Inday Sara na mag-aklas ang taong bayan. Never siyang sumigaw ng Marcos resign. Wala siyang ganun. Ang pinananawagan lang ni Inday Sara ever since, magpa-drug test si Bongbong Marcos. Magpa-drug test. Sabi nung kapatid niya, addict daw, eh. So dapat magpa-drug test. Yun lang, hinihingi ng magkakapatid. Kaya nga, di ba, yabang-yabang nung young gun. Sabi, mag-testify ka. Mag-testify ka or take ka ng oath. Magpapa-drug test kami. Kasi sabi niya, magte-take ako ng oath, pa-drug test kayo. Sabi niya, sige. Nag-take siya ng oath, hindi nagpa-drug test yung mga putang ina. Hindi nagsipag-drug test yung mga yun. Paano siguro? Mga adik, kaya hindi nagpa-drug test, eh. Ito si Pulong, si Basti, ito, nagpapa-drug test sila. Hindi naman nagpapa-drug test yung mga ulul na to. Yun lang ang panawagan ni Inday. Paano mo siyang anuhan ng rebellion? Kung halimbawa si Inday Sara, sinabi niya hindi siya masaya sa performance ni Bongbong Marcos, hindi ba ginagawa din ni Leni Robredo yan noon? Mayat-maya si Leni Robredo, kung makapigil, obstructionist na nga yan ni PRRD noon, eh. Pero sinampahan ba siya ng rebellion? Tarantado talaga kayo, eh, no? Laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ilang beses daw siyang lumabas sa rally para questionin ang legalidad ng Marcos Jr. administration. Lumabas sa rally para wala siyang rallying inaatinan. Rally ng Iglesia ni Cristo, siya nagpunta. Rally dyan sa People Power Monument, di siya nagpunta. Hindi nga nagpupunta yan, eh. Kasi nga, ayaw niya nun. Ayaw nila nung ganun. Kaya nga, tinan mo. Itong mga, sa totoo lang, di ba? Yung impeachment complaint nila Mike Defensor, di ba? Nila Chavit Singson. Kung matakaw sa kapangyarihan ang mga Duterte katulad ng mga Judas Herodes na yan, di sana in-endorse ni Pulong. In-endorse sana ni Pulong yung impeachment complaint, 'di ba, nila Defensor. Pero hindi, eh. Congressman si Pulong, Congressman si Omar, Congressman si Harold Duterte. Wala nga ni isa sa kanila nag-endorse niyan, eh. Ibig sabihin, hindi nila gustong mawala si Bongbong sa posisyon. Gusto nila ayusin niya yung trabaho niya. Ang gusto ng mga Duterte, magpa-drug test ka. Kung negative ka, di mabuti. Hindi na ngayon natin pwedeng gamitin yung pagiging addict niya. Pero kung positive ka, dapat lumayas ka na sa posisyon, hindi ka matino. May sakit ka sa utak, kaya So never mo nakita itong mga ito na tumayo sa rally at manawagan kay Bongbong na mag-resign. Yung unang tumayo ito sa rally, yung unang nagsalita si Pangulong Duterte na addict. Walang sinabi si Inday Sara na nakasakit kay Bongbong Marcos. Walang ya talaga kayo.
Sa lahat ng ito, hindi naging madali kay De Lima ang deliberasyon. Kabilaan kasi ang pagkwestiyon ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa kanyang complaint. Dahil sa kakulangan sa oras, hindi na napagbotohan ng komite kung sufficient in substance ang third complaint laban kay VP Sara. Bukas ipagpapatuloy ang pagdinig para sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso naman ni Manila 6th District Ayon. Oh. Hindi ba? Oh, kahit naman tayo, kahit naman siguro hindi tayo bagado, baka naman pwede naman natin maintindihan 'yun.